Siya ang Diyos ng mga buhay. Mabiyayang araw ng Sabado kapanalig, kapistahan po ngayon ni San Clemente. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Lumapit ang ilan sa Saduseyo na mga taong tutol sa pagkabuhay at itinanong nila kay Jesus. Guro, isinulat ni Moises para sa amin, kung may magkakapatid na lalaki at mamatay na walang anak ang isa sa kanila, kailangan kunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa para magpasibol ng supling sa kanyang kapatid. Ngayon, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kinuha ng pangalawang byuda at pagkatapos ay ng pangatlo naman. Pero hindi nagkaanak ang 7. Namatay sila at sa bandang huli namatay rin ang babae. Sa pagkabuhay, kanino sa 7 siya maituturing na asawa? Ang 7 nga ang umangkin sa kanya. Sinagot sila ni Jesus. Nag-aasawa ang mga taong nasa daigdig na ito, lalaki man o babae. Ngunit hindi na mag-aasawa ang mga ituturing na karapat-dapat sa kanilang buhay at sa pagkabuhay ng mga patay, lalaki man o babae. Hindi na nga sila mamamatay. Kapantay na sila ng mga anghel at mga anak sila ng Diyos matapos silang ibangon. Tiyak na may pagkabuhay ng mga patay. Ipinahiwatig ito kahit na ni Moises sa kabanata ng 80 nang tawagin niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, ang Panginoon. Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, at buhay na kasama niya silang lahat. Nagsalita ang ilang guro ng batas. Guro, talagang ang tama ang iyong sinabi. Mula nooy, wala nang nangahas na magtanong pa sa kanya. Naalala ko nang inilibing ang isang kapwa naming Daughters of St. Paul. Marami sa amin ang nalungkot noon at naiyak. Lalo na ang pamilya at mga kaibigan ni Sister. Biglang nagsalita ang isang batang paslit. Sabi niya, "Bakit kayo umiiyak? Mabubuhay naman uli si Lola Madre, di ba?" Oo nga naman. Di nga ba may pinanghahawakan na katotohanan ng Kristyanismo? Na si Jesus na namatay sa krus ay muling nabuhay? Ang prinsipyo nga ng mga unang Kristiyano ay kung mali sila sa paniniwala na muling nabuhay ang Panginoong Jesus, sila ang pinakamalungkot at lubos na kaawa-awa sa lahat ng nilikha. Sila yung mga tumatangis na walang nakikitang pag-asa. Bukas, sa paghiyaw natin ng Viva Kristong Hari, lumundag din tayo sa pagpupuri dahil pinalaya niya tayo sa kaparusahan ng kasalanan at kamatayan. Sinabi ng aming founder na si Blessed James Alberione, isaalang-alang natin ang kaluwalhatian ng katawan na tatamasin sa kabilang buhay. Ayon din sa kanya, huwag nating ipamper ang ating katawan sa kahalayan, katakawan at katamaran. Baka maagaw sa atin ang gantimpala na walang hanggang buhay na marikit na nagniningning sa kaluwalhatian. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa aming misyon. Subscribe, like and follow Paulines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels.
Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ng lahat ng mga banal para sa mga minamahal nating mga yumao. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng pagkahimlay na walang hanggan at mamulat nawa sila sa kaliwanagang walang katapusan. Naway magpahinga sila sa kapayapaan. Amen.